Si Ginoong Franz Salvador, siya po ang Secretary General ng Fisheries Group na Pamalakaya. Magandang umaga po, Sir Franz. Si Zander po ito at si Angel. Umaga, kasama ang Zander at Angel. Opo. Morning po. Good morning. Opo. Nabasa niyo po yung report na Oceana na ang sabi raw po, yung production daw po natin ng isda, taon-taon ay nalulugi tayo ng parang singdami raw ng jumbo jet. Opo, malinaw po yun. Ibig sabihin, mas mataas pa nga siguro doon sa 45 Kilos. Toneladang isda ang nawawala Million sa ating kilos. kada taon. Dahil po, ito po, ibig sabihin, kung bakit po nawawala sa loob ng 10 taon, yung pinagbatayan ng Oceana mula 2010 hanggang 2023. So malinaw po yung mga kadahilanan kung bakit po yung isda natin umaabot sa ganung kalaki ang nawawala sa atin per year. Una, malinaw yung ating mga halimbawa sa commercial fishing. Yung mga commercial fishing natin dati nakakapasok sila doon sa pangisdaan ng ating 200 nautical miles sa West Philippine Sea. Pero dahil nga doon sa matinding awayan o samut-sari na problema natin dyan sa ating pangisdaan ay hindi na makapasok yung ating mga fishing vessels, yung mga mangisda natin na makapaghuli ng isda. Ibig sabihin, dati nagbibigay sa atin yan ng mga 35 o 40% ng isda na kinakain natin dito sa buong bansa. Pero ngayon, dahil nga doon sa mga nangyayari na mga isda natin na pinagkaitan ng China, kaya hindi na sila makapaghuli ng maraming isda. At dito na lang sila sa 40 kilometers o 40 miles ang inaabot nila, hindi na sila makapasok doon sa 200 miles natin sa Scarborough Soil. Kaya isang dagdag Sa na factor. pagkawala. Opo. Pero sa municipal water naman, kaya nga talagang matindi dito ang pagtutol ng Pamalakaya Pilipinas na itigil na itong mga panirang reklamasyon at dredging. So ibig sabihin mula 2010 hanggang ngayon 2025, so umaabot na sa mga 20,000 reclaim ang nangyari dito sa atin sa Manila Bay. So ibig sabihin, ang lahat ng ito ay itlugan ng ating mga isda diyan sa paligid ng Bulacan, sa Cavite, sa Bataan at iba pa. So ibig sabihin mula noon, talagang naranasan na namin na mabuklok. O dati kumikita kami ng 2,000 sa loob ng 4 na oras, 5 oras. Pero ngayon, sir, ibig sabihin umaabot na lang sa 200, 300, o minsan lugi pa. Dahil nga po talaga, dahil nawala na yung ating mga bakawanan sa mga brackish water, kaya iniinda ito na wala nang mapagpuntahan ang ating mga isda o lumalayas na sa Manila Bay dahil nung dredging, kantilado na yung mga municipal water, ibig sabihin sinira na yung Nicolas Soil dito sa tapat ng Rosario, Cavite. So, malinaw na may kapabayaan dito ang ating Bureau of Fisheries at siyempre ang DE na yung dapat sana mabantayan ang ating kalikasan pero mas nakita natin mas kapitalista pa yung nabibigyan pakinabang dito sa mga nangyaring ito. Opo. Ngayon, Okay po. opo. Pero sir, di ba meron po tayong fisheries code, meron po tayong batas? Sa tingin niyo po ba napapanahon na po para po ito'y amyendahan? 28 taon na ngayong February 24, itong binabanggit natin na 10654 o Republic Act 8550. So hindi ito gumana. Ibig sabihin, doon sa loob ng 28 taon, lalong lumala yung problema natin doon sa ating fisheries. Ibig sabihin, yung implementasyon mismo dito ay hindi talaga natutukan ng Bureau of Fisheries. Kaya ibig sabihin tama, yung binabanggit mo na sa panawagan namin sa Pamalakaya Pilipinas, may House Bill kami ngayon, itunulod noong 2025, na dapat talaga eksklusibo pangisdaan municipal, ibigay na ito sa mga mangisda at LGU, yung pangataman at alisin ito mga tinatawag nila na yung taga-Nabutas, bawal na pumasok sa pangisdaan ng Cavite. Kadi pong maliit na mangisda, malinaw sa amin kung paano namin pinapangatamanan ang kalikasan at siyempre yung aming pangisdaan dahil diyan kami nabubuhay at kumukuha ng pagkain sa pang-araw-araw. Kaya po talagang dapat amindahan ang saligang batas na ito dahil ito po, kita mo ngayon, ang Mercedar nagkaroon ng lakas ng loob
napasukin na ang municipal water pangisdaan dahil wala na daw sila nahuhuli doon sa lampas sa 15 kilometers pangisdaan sa bansa. So, siyempre hindi kami papayag dahil ang gamit namin sustainably. Ibig Oo. sabihin yung gamit namin Nangangawil traditional. lang. Nangangawil nga lang po yung iba eh. Yes po, opo. Nangangawil at saka lambat at iba pa. So wala. Ang dahilan dito kung bakit nawawala ang ating isda o itlogan dahil nga tudo-tudong reklamasyon at rigging. Pumunta ako ng Zambales, pumunta ako ng Ilocos, nandoon ang barko ng China. Ang buhangi, Black Santa, yung municipal water na ating pangisdaan, na hindi, walang kibuang DNR, walang kibuang BIPAR, walang kibuang gobyerno. Parang okay lang. Kaya ibig sabihin, ito na po yung nagdagdag sa loob ng 10 taon na talagang bumulusok tayo ng napakalaking pagkawala ng produksyon natin ng isda dito sa bansa. Opo. Binanggit din po dun sa report ng Oceana na isa rin daw pong salik na nakaapekto dahil daw po yung mga bagong henerasyon ayaw na raw pong maging mangingisda. Tama po yun. Ibig sabihin, kung nakikita ng mga bagong henerasyon na ganito na ang lagay ng kanilang mga tatay, etc., kung ano man, so ibig sabihin, sa amin, hindi namin sinasabi na wag manahin yung pangingisda. Dahil kaming mamangisda, sustainable nga. Ang problema talaga, hindi na makakabuhay. Itong sitwasyon ngayon, alam mo, kami full-time. Pero ngayon nagpa-part-time na lang. Kung bakit? Yung dating 6 na oras namin pangingisda, ngayon 3 na lang 4 dahil napakamahal ng gasolina. So ibig sabihin doon pa naglilimit sa amin, yung panggastos doon sa pang-araw-araw na papuntang laot, ibig sabihin nagbabawas kami ng oras at nagbabawas kami ng dapat namin mapuntahan dahil gasolina ang problema namin ngayon na wala kaming pambili. Yun. Kaya hindi ito mamanahin talaga ng mga bata kung ano man dahil nga nakikita kami nangingisda, nagkukontraksyon. Yung mga asawa namin, nagiging katulong, una kinikipaglabada para lang madagdagan ang kabuhayan namin sa buong pamilya at mabuhay ang pamilya at makapagpasok man lang kahit elementarya. Pero Sir Franz, kayo po ba'y nakipag-ugnayan na sa DA o BFAR para nang sa ganun ay matugunan po itong mga inilatag po ninyong problema? Ibig sabihin, ganun lagi. Nagkaroon kami mga konsultasyon, pag-uusap, dialogue, hanggang nakarating kami sa Congress. So ibig sabihin, hindi kami nagkakasundo-sundo doon sa mga ideya ng BIPAR at ng DA. Dahil ang napakalayo ng kanilang mga mga rekomendasyon o solusyon sa problema na kinakaharap natin. Hindi namin papayagan na pasukin kami ng komersyal. Ang sabi nila, hindi namin nakukuha ang isda sa municipal water kaya dapat pumasok ang commercial fishing. Sabi namin hindi. Dahil kung papasukin ang municipal water ng commercial fishing, baka yung hinuhuli namin ng 1 buwan, 3 araw lang, nalimas na ang isda natin sa municipal water. So wala na kaming mahuhuli. Kaya ibig sabihin, hindi magkakasundo ang maliit na mga isda at saka mga opisina na ito dahil ang tingin namin, nakapaling ang kanilang desisyon doon sa mga komersyal. Dahil alam naman natin, nangyayari itong sobrang korupsyon sa Pilipinas, may mga nangyayari na talagang matindi na usapin na ito, na hindi na ito doon naaayon sa ating karapatan ng mga isdang maliit at saka doon sa karapatan ng mga komersyal. Halimbawa ngayon sa Camarines Sur, sa Norte, nandyan ang damuhalang troll sa mga karagatan na yan, ng Camarines Sur at saka Norte, nagrereklamo yung ating mamangisda dahil nga talaga yung San Miguel Bay ay punong-puno na ng mga komersyal na pag-araw lalaya, sa gabi tumitira. Kaya ubos, sagad, dahil mapanira na pangingisda ang troll na ginagamitan po ito ng board para kalad ka rin ang mga buhangin natin sa ilalim at mamamatay yung mga itlog ng isda. Opo, siguro po panghuli na lamang po kung nakikinig po ang Department of Agriculture, ang Office of the President, ano po ang inyong mensahe po sa ating pamahalaan, Sir Franz? Una, ibig sabihin yung batas ang may problema. Kaya yung batas na yon, dapat talaga masayos natin ang batas at pakinggan ang boses ng mga maliit na mangisda. Kami mismo naniniwala kami na ang batas na ito nagsisilbi lang ito sa dayuhan.
Dahil mga panahon ni Noynoy Aquino, noong tinako tayo na hindi makakalabas ang isda natin sa Pilipinas kung hindi tayo susunod doon sa IOU. Yung pagsunod natin sa IOU na ang karamihan na nahuli natin dito sa Pilipinas ay gamit sa ilimunod tayo doon sa IOU na yan, nasyonal, para doon sa paglabas natin ng produksyon ng isda. So doon tayo nagkalugi-lugi. Dahil ibig sabihin yung isda natin, ang karamihan dito ay linalabas. Makikita mo naman dito itong pagpasok nila doon sa monitoring para doon magkaroon, mamonitor ng gobyerno yung mga malalaking vessels, kaya nagpasok sila ng monitoring vessel measure. So ibig sabihin hindi ito natupad. Kaya ibig sabihin, hindi natin nakukompute ang BIPAR at saka ng DE kung ilan tonelada talaga nahuhuli ng mga komersyal doon sa labas ng pangisdaan munisipal dahil nga hindi nila na-implement yung mga pinag-usapan noon pa na hanggang ngayon nagiging useless. Ito ay pininding ng gobyernong Marcos pagpasok ng 2023 na hindi na yun, ibig sabihin hindi niya finisure para magkaroon ng mga mga fishing vessel nitong monitoring measure na ito para nga talaga dapat may rehistro kung magkano at saan nangingisda itong mga isda nating komersyal. Okay, with that, Sir Franz, maraming salamat po sa inyo pong oras at panahon dito po sa aming programa at sana masolusyonan po ang problema ng mga ordinaryong mangingisda. Maraming salamat po, Sir Franz. Thank you, sir. Maraming salamat po sa DCXL at sa inyong dalawa. Mabuhay po kayo. Mabuhay Maraming po salamat. kayo. Ang Say ng